Ang nakaraan. Bumaba si Tang Zuli mula sa kanyang sasakyan upang tingnan kung ano ang kanyang nabangga. Ngunit sa hindi inaasahan, isang nakakatakot na multo ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata, at halos mawalan siya ng ulirat sa sobrang takot. Sa gitna ng katahimikan, biglang may lumitaw mula sa dilim. Si Yi Shaoqing. Hihihi, mukhang sulit ang lahat ng pagsisikap ko para mahuli ang babaeng multong ito. Tang-tang, walang ibang tao rito. Kahit sumigaw ka pa hanggang mapunit ang lalamunan mo, walang darating para iligtas ka. Kaya mas mabuti pang sumunod ka na lang sa akin. At tungkol naman sa walang kwentang si Chen Yi, iiwan ko siya bilang hapunan ng multong ito. Ngunit biglang may malamig na tinig na sumingit sa hangin. Sino ang balak mong gawing hapunan ng multo? Napakunot ang noo ni Shaoqing at agad na napalingon. Ikaw, naglakas loob kang pumunta rito. Galit siyang sumigaw. Go! Hukayin mo ang puso niya at kainin mo. Kapag nakumpleto mo ang 100 tao, lalakas ng husto ang kapangyarihan mo. At ang buong Pearl City, mapapasakin. Dahan-daang ngumisi ang multo habang nakatitig kay Chen Yi. Isang sariwang buhay na tao, ikaw ay eksakto sa aking panlasa. Ngunit sa isang iglap, masamang nilalang, naglakas loob kang lapastanganan ng isang kagalang-galang na tulad ko. Biglang sumiklab ang malakas na sword shi, na nagpagalaw sa hangin at nagdulot ng matinding presyon sa paligid. Winasiwas niya ang enerhiyang espada at agad-agad nahiwa sa gitna ang multo, walang kalaban-laban, parang humiwalang sa hangin. Paano nangyari ito? Sino ka? Mahinang natawa si Chen Yi. Hey, interesado rin akong malaman kung sinong hamak ang naglakas loob na kumalaban sa akin. Nang inag si Shaoqing, paurong habang nanginginig ang boses. Huwag kang lalapit. Binabalaan kita, huwag kang lalapit. Ngunit hindi tumigil si Chen Yi. Hindi ka pa rin titigil. Kung ganoon, tatapusin ko na ito ngayon. Tulad ka lamang ng isang hamak na kuliglag, ngunit naglakas loob kang umalag ng puno. Itaas ni Chen Yi ang kanyang kamay, at mula rito ay sumiklab ang isang nakakasilaw na gintong liwanag. Sa isang iglap, itinapat niya ito sa likod ng ulo ni Shaoqing. Biglang napasigaw si Shaoqing sa matinding sakit. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang buong katawan ay nilamon ng apoy, hanggang sa tuluyan siyang naging abo, at naglaho na parang usok sa hangin. Pagsamba sa masasamang espiritu at paggamit ng multo para sa sariling kapakinabangan, karapat-dapat ka lamang maglaho sa abo at usok. Bahagyang napabuntong hininga si Chen Yi. Sayang, hindi siya ang lalaking nakasalamuha ko noong isang araw. Pero ang ganitong uri ng kasamaan, kailangang lipulin mula sa ugat. Biglang lumapit si Tang Zuli at mahigpit na kumapit kay Chen Yi, nanginginig sa takot. Si Chen Yi, may multo pa, patay na ba siya? Lingunin mo at makikita mo. Dahan-daang lumingon si Tang Zuli, at doon niya nakita ang babaeng multo. Unti-unti itong gumapang palapit sa kanya, may kakaibang ngiti sa labi. Sa tingin niyo ba, kaya niyong patayin ang taong iyon? Dawis, bakit hindi mo ako pinatay agad? Lalong kumapit si Tang Zuli, halos maiyak na sa takot. Chen Yi, hindi pa siya patay. Patayin mo na siya, nakakatakot siya. Ngunit kalmado lamang si Chen Yi. Ngumiti ang multo, puno ng puot. Nakapatay na ako ng 99 na tao. Kapag nakapatay pa ako ng isa, magiging ganap na akong demonyo. At malinaw naman, mas malaki ang pakinabang ng pagpatay sa isang makapangyarihang nilalang kaysa sa isang simpleng ligaw na kaluluwa. Kayong mga dawist mula sa Cultivation Alliance, puro kayo pagpapaimbabaw. Napakunot ang noo ni Chen Yi. Cultivation Alliance. 99 na tao ang pinatay mo, kaya pala napakabigat ng galit na bumabalot sa'yo. Alam mo ba, kapag nakaabot ka sa 100, habang buhay kang susunugan sa apoy ng kailaliman. Hindi ka na muling maisisilang. Tumawa ng malakas ang multo. Ha, ang dami ko nang napatay, at marami na rin akong nakilalang dawist.
Ikaw lang ang unang nagsalita sa akin ng ganito. Pero kahit tuluyang maglaho ang kaluluwa ko, kung makakapatay ako ng 100 tao, mawawala rin ang galit ko. Bahagyang ngumiti si Chen Yi. Interesante, kung ganoon, tutulungan kitang makumplito ang huling pagpatay mo. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang iglap, sinipsip niya ang anyo ng multo. Anong nangyayari? Bakit paliit ng paliit ang katawan ko? Ano ang ginawa mo sa akin? Halika, dadalhin kita sa huli mong papatayin. Hindi nagtagal, muling sumakay sina Chen Yi at Tang Zuli sa pulang sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan, malamig na nagsalita si Chen Yi. Dalhin mo ako sa isang lugar. Saan? Nanginginig pang tanong ni Tang Zuli. Sa Bai Family Mansion. Hindi nagtagal, dumating sina Chen Yi at Tang Zuli sa harap ng engranding Bai Family Mansion. Chen Yi, huwag mong sabihing pupuntahan mo si Bai Zhenbai. Kinakabahang tanong ni Tang Zuli. Hindi siya taong basta-basta mo lang maaaring lapitan. Bahagyang ngumiti si Chen Yi habang bumababa ng sasakyan. Ano bang espesyal sa Bai Zhenbai? Malamig niyang sagot. Kung gusto ko siyang makita, kailangan ko pa ba ng pahintulot niya? Habang naglalakad papasok si Chen Yi, paulit-ulit siyang binusinahan ni Tang Zuli, pilit siyang pinipigilan. Chen Yi, aaminin ko, may kakayahan ka, pero hindi ka dapat maging arrogant at umasa lang sa sarili mo. Ngunit hindi siya pinansin ni Chen Yi. Sa may gate, 2 gwardya ang nakabantay. Hindi ba ito ang bagong manugang ng Ling family? Pangungot siya ng isa. Anong ginagawa mo rito? Let me guess. Pinaponte ka ni Ling Faiyo para mag-apologize kay Master Bai. Tumawa ang isa pa. Mas bagay sigurong si Ling Faiyo mismo ang pumunta rito. Sa tingin niyo ba, karapat-dapat si Bai Zhenbai sa ganoon? Nagbago ang ekspresyon ng mga gwardya. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nasabi yan sa aming patriarch? Mukhang sawa ka na sa buhay. Huwag na kayong makipag-usap pa, dagdag ng isa. Baliin ang mga kamay at paa niya, tapos ihagis sa harap ng Lingfeng Group. Para malaman ng lahat ang mangyayari sa mga lalaban sa Bai family. Tahimik na tumingin si Chen Yi. May ingay na basura, umalis kayo sa daraanan ko kung ayaw ninyong mamatay. Sa isang iglap, boom! Sumabog ang hangin sa kanilang harapan. Hindi man lang nakapag-react ang 2 gwardya, agad silang nawala ng buhay. At si Chen Yi, nagpatuloy lamang sa paglalakad, na para bang walang nangyari. Pagpasok niya sa loob, napatingin siya sa paligid. Hindi masama, elegante ang feng shui layout ng mansyon na ito. Mukhang may isang feng shui master na gumagabay kay Bai Zhenbai. Sa loob ng mansyon, nag-uusap sina Bai Zhenbai at Master Shen. Master Shen, ani Bai Zhenbai, balak mo bang kunin si Ling Faiyo kapag bumagsak ang Ling family? Ngumisi si Master Shen. Kailangan ko lang si Ling Faiyo. Basta tutulungan mo ako, tutulungan din kitang pabagsakin ang Ling family. Sa kanyang isipan, lihim siyang natawa. Simula nang paniwalaan ni Ling Tianlong na kaya ko siyang buhayin muli, sunod sonyeran na siya sa akin. Isang salita ko lang, kikilos na ang buong Ling family. Si Ling Faiyo, para bang nasa palad ko na. Bigla, bang! Malakas na nasipa ang pintuan. Sino yan? Galit na sigaw ni Bai Zhenbai. Ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Si Chen Yi. Malamig ang titig nito. Ang asawa ng isang kagalang-galang na tulad ko, hindi karapat-dapat banggitin ng mga tulad ninyo. Agad na tumayo si Bai Zhenbai. Chen Yi, bakit ka narito? Security. Hulihin niyo siya agad. Ngunit kalmado lang si Chen Yi. Huwag ka, nang magsayang ng laway sa pagsigaw. Patay na ang lahat ng bantay mo. Dahil sa narinig, agad na napatayo si Bai Zhenbai, halatang nabigla. Mga walang kwentang bantay, puro basura. Huminga siya ng malalim at lumingon kay Master Shen. Master Shen, kakailanganin ko ang tulong mo. Pakiusap, gamitin mo ang iyong kapangyarihan para patayin si Chen Yi. Sisiguraduhin kung makukuha mo ang gantimpalang nararapat sa'yo. Bahagyang ngumisi si Master Shen. Sige, ako na ang bahala. Humarap siya kay Chen Yi, malamig ang tingin.
Shen Yi, noong huli tayong nagkita sa Ling family, naloko mo ako. Kung tama ang hinala ko, gumagamit ka ng demonic cultivation techniques. I was careless that day. Ngunit ngayon, kung luluhod ka at babaliin ang sarili mong mga paa, maaari pa kitang patawarin. Mahinang natawa si Chen Yi, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Patawarin mo ako, hahaha, sa napakaraming taon, wala pang naglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan. Ikaw, Shen Chu, ikaw ang una. Nagdilim ang mukha ni Master Shen. Kung ayaw mong magsisi, huwag mo akong sisihin. Kapag napatay kita, si Ling Faiyo ay mapapasakin. Bigla siyang naglabas ng isang talisman. Goddess of Lightning, heed my call, descend and battle. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang talisman. At mula rito, nagsilabasan ang dambuhalang berdeng ahas na gawa sa kidlat, sabay-sabay na sumugod kay Chen Yi. Hahaha, Shen Yi, ang 5 Elemental Lightning Technique na ito ang aking pangunahing kakayahan. Dapat kang magpasalamat, dahil mamamatay ka sa aking mga kamay. Ngunit nanatiling kalmado si Chen Yi. Mga uod lamang, tinatawag mo na yang lightning technique. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, sumiklab ang isang puting enerhiya, na unti-unting nag-anyong isang dambuhalang dilaw na dragon. Humayo ka, at lipulin ang lapastangan na iyan. Sa isang malakas na ugong, sumugod ang dragon patungo kay Master Shen. Sa isang iglap, nilamon ng berdeng kidlat ang buong katawan ni Master Shen. Nanigas siya, hindi makagalaw, namuti ang kanyang mga mata, at bumagsak siya sa sahig, na parang lantang gulay. Imposible. Ang 5 Elemental Lightning Technique ko, ang aking pinakamalakas na lihim. Paano mo, ito natalo ng ganito kadali? Nakahandusay siya sa sarili niyang dugo, nanginginig ang katawan. Ngunit hindi pa tapos si Chen Yi. Itinaas niya ang kanyang kamay, at muling lumitaw ang babaeng multo. Oras na, para kumpletuhin mo ang iyong huling pagpatay. Agad nang umiti ang multo, puno ng kasakiman, at lumapit kay Master Shen. Sa isang iglap, sinakal niya ang leeg nito. Nanlaki ang mga mata ni Master Shen, pilit nagsasalita habang nauubusan ng hininga. Papakawalan mo ako, pakiusap, ayaw ko pang mamatay. Hindi na nag-alinlangan ang multo, agad nitong sinunggaban ang leeg ng kanyang biktima. Spare me, Master Chen Yi. Ngunit walang awa ang multo. Sa harap ng lahat, sinipsip nito ang dugo ni Master Shen, hanggang sa tuluyan itong mawalan ng buhay. Tahimik na pinanood ni Chen Yi ang nangyari, saka malamig na nagsalita. Bai Zhenbai, dahil naglakas loob kang galawin ang Ling family, dapat handa kang harapin ang kahihinatnan ng paglapastangan sa akin. Nang inag si Bai Zhenbai, ngunit pilit pa ring nagmatigas. Shen Yi, ako ang pinuno ng Bai family. Ano ang balak mong gawin sa akin? Simple lang. Ilayo mo ang Bai family sa Ling family. At personal kang hihingi ng tawad kay Ling Faiyo. Naiintindihan mo ba? Agad na yumuko si Bai Zhenbai, pawis na pawis at nanginginig. Oo po, Master Chen Yi, makakaasa ka, susundin ko ang lahat ng iyong kagustuhan. Ilang araw ang lumipas. Galit na galit si Bai Zhenbai. Ilang araw na mula nang mawala ang anak ko. Hanggang ngayon, hindi niyo pa rin siya nahahanap. Kailan niyo siya makikita? Sa gitna ng kanyang galit, may isang tauhan na nagmamadaling pumasok, may hinahatak na tao. Master Bai, nahuli namin ang matandang ito, sinubukan niyang tumakas, ibinagsak nila sa sahig si Master Shen. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang itsura nito, nangayayat, kulubot, at tila ilang dekada ang itinanda, parang sinipsip ang buong buhay sa kanyang katawan. Master Bai, wala akong nagawa sa multong yun, mahina niyang sambit, masyado siyang malakas, ang multong yun, nakapatay na ng 100 tao, umabot na siya sa sukdulan ng kanyang cultivation, lalong nagdilim ang mukha ni Bai Shenbei, iniimbitahan kita para harapin si Chen Yi. Pero kahit ang multo niya, hindi mo kayang talunin, anong silbi ng buhay mo kung ganyan ka kaina? Napaluha si Master Shen, gumagapang palapit habang nagmamakaawa. Master Bai, ang pamilya ko, umaasa lang sa akin para mabuhay, pakiusap, patawarin mo ako.
Hindi ko gustong mamatay, Master Bai, maawa ka. Sa loob ng marangyang silid ng Bai family, nakaupo si Bai Zin na tila isang hari sa gitna ng kadiliman. Nakasalubong ang kanyang mga daliri sa harap ng kanyang mukha, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa malamig na galit. Magpatuloy kayong guluhin ang Ling family, pero gawin ninyo iyon ng palihim, malamig niyang utos. Sa kanyang harapan, nanginginig ang isang tauhan. Halata ang takot sa kanyang mukha. Uncle Bai, hindi ba ito masyadong mapanganib? Kahit si Master Chen Chu ay namatay sa kamay ng manugang ng Ling family. Paano kung bumalik siya? Ngunit ngumisi lamang si Bai Zin. Anong dapat katakutin? Hanggat hindi natin natatagpuan si Bai Tianlong, hindi ko pakakawalan ang Ling family. Bigla siyang tumayo, at ang kanyang aura ay naging mabigat. Si Chen Yi, isa lamang siyang hamak na pari ng Taoismo. Kung talagang malakas siya, bakit kailangan pa niyang maging manugang ng Ling family? Sumiklab ang galit sa kanyang mukha. Hindi ako naniniwala na may lakas siyang harapin ang Bai family. Gawin ninyo ito ngayon. Ikalat ang mga balita at manipulahin ang stock market, sirain natin sila mula sa loob. Samantala, sa labas ng isang marangyang mansyon ng Ling family, isang tauhan ang nag-abot ng dokumento sa isang dalagang may puting buhok at malakristal na mga mata. Miss, ito po ang lahat ng impormasyon tungkol kay Chen Yi na aking nakalap. Tahimik na tinanggap ng dalaga ang papel, bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, "Mommy, maglaro tayo." Masayang sigaw ng isang batang babae na tumakbo papunta sa kanya. Napangiti ang dalaga, ngunit may halong pagod ang kanyang mga mata. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng bata. "Linlin, hindi mo na makakapaglaro si Mommy ngayon." Sa kabila ng ngiti ng bata, ramdam ang distansya. Hindi nagtagal, dumating si Chen Yi. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng dalaga, tila may inaasahang sagot. Ngunit ang kanyang hinarap ay malamig na titig. "Chen Yi, hindi ako tulad mo. Marami akong responsibilidad sa kumpanya araw-araw." Saglit na katahimikan. "Totoo bang ayaw mo nang sumama?" Tanong ni Chen Yi, bahagyang mabigat ang tinig. Ngunit ang sagot ay parang kutsilyong tumarak sa puso. "Wala kang kakayahan. Wala ka ring pera. Huwag mo na akong gambling." Napayuko si Chen Yi, ngunit hindi pa doon nagtapos. "Isa ka lamang anak ng isang mababang uri ng pamilya, iniwan pa. Mahina ka at walang pera. Sa tingin mo ba papayagan tayo ng Bai family na basta na lang at hindi na paghigantihan? Sa usapin ng kayamanan at kakayahan, sino ba sa mundong ito ang makakatapat sa akin? Kahit ang langit, o maging ang buong universo, ay kayang-kaya kong kontrolin." Humawak si Linlin sa pantalon ng kanyang ama. "Daddy, hindi mo ba pipigilan si Mommy?" Papalayo na siya. Yumuko si Chen Yi at bahagyang ngumiti. "Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo iiwan ng Mommy mo." Habang nag-uusap sila, biglang nakaramdam si Chen Yi ng kakaibang presensya. Naningkit ang kanyang mga mata. "Sino ang nagtatago dyan? Lumabas ka." Mula sa anino ay lumabas ang isang binatang nakasuot ng berdeng kasuotan. "Chen Yi, ikaw nga ba yan?" Nagulat ito at napangiti. "Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Ang laki ng pinagbago mo, lalo na sa itsura at pananamit mo." Saglit itong tumingin sa direksyon ni Ling Faiyu na papalayo. Hindi ba siya si Ling Faiyu, ang CEO ng Ling Feng Group? Ano ang relasyon mo sa kanya? Napaisip si Chen Yi. Sino ba ang taong ito? Paano niya ako nakilala? Kaka-rating ko lang sa Earth, imposible itong mangyari. "Chen Yi, bakit parang ayaw mong magsalita?" "Ako ito, si Chen Ming. Pinsan mo. Sabay tayong lumaki." Bahagyang ngumisi si Chen Ming. "O baka naman ngayong matagumpay ka na, kinalimutan mo na ako." Hindi sumagot si Chen Yi. Sa halip, itinutok niya ang daliri sa noo ni Chen Ming. Isang puting liwanag ang lumabas, at kasabay nito ay isang malawak na formation ang nabuo. Tahimik niyang sinaliksik ang alaala nito. "Chen Yi, Chen family.
Hindi ko inaasahan, may taong kamukha ko sa mundong ito, at pareho pa kami ng pangalan. Ngunit ang tunay na Chen Yi, matagal nang nawawala. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Maaari kong gamitin ang identidad na ito. Hey, mukhang mas interesante ang mundong ito kaysa sa inaasahan ko. Inalis niya ang kanyang kamay. Shen Ming, mahinahon niyang sabi, kumusta na sa bahay? Sumagot si Chen Ming, ang ama mo ay wala namang ginagawa laban sa iyo. Ikaw pa rin ang anak niya. At bilang pinuno ng pamilya, hindi siya kikilos laban sa sariling dugo. Kung ipagpapatuloy mo ang pag-angkin sa iyong mana, siguradong magtatagumpay ka. At ang babaeng iyon, pati ang anak niya, matatalo mo. Bahagyang ngumiti si Chen Yi. May anak na ako ngayon. Hindi pa tamang panahon para bumalik. Napansin ni Chen Ming si Linlin. Sino ang batang ito? Ang cute naman. Agad kumapit si Linlin sa kanyang ama, halatang natakot. Hehe, huwag kang mag-alala. Wala akong masamang balak, sabi ni Chen Ming. Hindi na sumagot si Chen Yi at naglakad palayo. Chen Yi, saan ka pupunta? Sigaw ni Chen Ming. Hinayla ni Linlin ang kanyang kamay. Daddy, gusto mo ba ang uncle na iyon? Ayaw ko sa kanya. Samantala, sa loob ng Ling Family Mansion. Hindi mapakali si Chen Yi. Hindi ito simpleng pagkakataon. May kamukha ako, at kapangalan pa. Coincidence ba ito, o isang malaking sabuatan? Kailangan kong pumunta sa Chen family. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Chen Family Mansion, isang lugar na nababalot ng mabigat at masamang enerhiya. Isang malakas na evil spirit, bulong niya. Ang swerte ay hinaharangan, at ang kalusugan ay unti-unting nauubos. Napansin niya ang isang teleportation channel sa bakuran. Mukhang may nagbabalak pakse ng buong pamilya. Umiling siya, sa 1,000 taon kong nabuhay, marami na akong nakita. Pero kahit sa mundong ito, puno pa rin ng intriga. Sa loob ng mansion, tahimik na umiinom ng tsa si Bai Mengqing. Mom, tingnan mo ako, kumusta ang itsura ko ngayon? Sabi ni Kuan Yu. Sa labas, sinira ni Chen Yi ang masamang enerhiya na bumabalot sa mansion. Habang sinisira niya ang masamang enerhiya, tila unti-unting napupunit ang mismong presensya ng kadiliman sa paligid, ang hangin ay naging mabigat, at ang lupa ay bahagyang umuugol sa lakas ng kanyang kapangyarihan, kasabay nito, ang 2 demonyong lumikha ng nasabing masamang enerhiya ay napaluhod sa matinding sakit, para bang may di nakikitang puwersang pumipiga sa kanilang kaluluwa, dahilan upang sila'y mapaiyak at mapahiyaw sa paghihirap. Kasabay nito, biglang napasigaw si Kuan Yu. Mom, sobrang sakit parang may sumisira sa katawan ko. Nataranta ang kanyang ina. Kuan Yu, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin, bakit ka biglang sumisigaw? Nanginginig na tanong ng babae habang lumalapit sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Napahawak si Kuan Yu sa kanyang dibdib. Hirap na hirap huminga. Habang ang kanyang katawan ay tila pinipiga ng isang di nakikitang puwersa. Bilasin mo? Tumayo ka, sigaw ng babae. Ngunit bago pa siya makakilos ng maayos, halos bumigay na ang tuhod ng lalaki. May tao ba dyan? Kumuha kayo ng doktor, desperadong sigaw niya. Habang pilit inaalalayan si Kuan Yu na tila anumang sandali ay babagsak, sa kabilang banda, isang binata ang nainis sa ingay, si Chen Ming, anong kaguluhan to sa tanghaling tapat? Hindi ba kayo marunong magpahinga ng maayos? Reklamo niya. Halatang iritado, ngunit kasabay ng kanyang mga salita, isang malamig na presensya ang unti-unting bumalot sa paligid, may samsara sa langit, at may karma na babalik, malamig na wika ni Chen Yi, ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng higit pa sa kayang abutin ng karaniwang tao, napalingon ang babae, tila may narinig na kakaibang iyak na hindi maipaliwanag, saan nanggagaling ang iyak na yun, may kakaiba, may mali sa katawan ni Kuan Yu, bulong niya. Habang ang kanyang kamay ay nanginginig ng maramdaman ang kakaibang enerhiyang dumadaloy rito, bigla, hinawakan ni Kuan Yu ang kanyang dibdib, at sa sandaling yun, isang pulang liwanag ang sumiklab mula sa kanyang katawan, at pagkatapos agad hinuli ng ina ang braso ng binata upang pigilan ito. Habang sinusubukang pigilan ang tila sumasabog na enerhiya, sa gilid tahimik lang na nagmamasid si Chen Yi at bahagyang lumingon, may bahid ng pagkagulat sa kanyang mukha.
Paano niya narinig ang mga iyak na iyon, bulong niya sa sarili. Samantala, ang babae ay nanatiling nanginginig, tila hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Hindi ko inaasahan na ang taong ito ay ipinanganak na may kakayahang maramdaman ang mga espiritu. Mabilis na dumating ang doktor. Mrs. Chen, huwag po kayong mag-alala. Normal ang lahat ng physical indicators. Kung ganun, ano ang nangyari sa anak ko? Sigaw niya. Ayon sa pagsusuri, maaaring mental stress lamang ito. Nagdudulot ito ng hallucination ng sakit. Imposible. Galit na sagot niya. Kilalang kilala ko ang anak ko. Sumingit si Chen Ming. Baka dahil sa sobrang pag-iisip kung paano makukuha ang kayamanan ng pamilya. Tahimik lang na naglumasid si Chen Yi. Mukhang mas komplikado ito kaysa sa inaakala ko. Biglang may dumating. Ikaw, kailan ka pa bumalik? Lumingon si Chen Yi. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang kanyang malamig na mga mata ay tumapat sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang tindig nito'y puno ng awtoridad. Ngunit sa likod nito ay may bahid ng pag-aalinlangan. Sa isip ni Chen Yi, malinaw na ito ang patriarka ng Chen family, ang kanyang ama. Bumalik ako dahil gusto ko, malamig niyang sagot. Nagulat ang lahat. Hindi ba naglayas ka na? Hindi kaya babawiin mo ang mana mo. Sumingit si Chen Ming. Uncle, hindi na katulad ng dati si Shen Yi, may bahid ng pagmamalaki ang boses ng binata habang bahagyang itinuro si Chen Yi. Ngayon, isa na siyang manugang ng Ling family, mas mataas pa kaysa sa ibang tao. Biglang nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang kamay habang tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ano? Siya ang manugang ng Ling family. Nanginginig niyang sambit. Sa tabi niya, kumunat ang noo ni Ming Qing, halatang hindi niya matanggap ang balita, at bakas sa kanyang mukha ang galit at pagkalito. Sa loob ng silid, hindi mapakali ang dalawang kasambahay habang tahimik ngunit puno ng tensyon ang kanilang pag-uusap. Ano? Yung basurang master na yun, naging manugang ng Ling family, bulalas ng isa, sabay takip sa kanyang bibig. Halatang hindi makapaniwala. Totoo yun? Mahinang sagot ng kasama niya. Ngunit may bigat ang bawat salita. Sa ngayon, si Ling Faiyu na lang ang natitirang tagapagmana ng Ling family. Ibig sabihin, sa hinaharap, sa kanya mapupunta ang buong negosyo ng pamilya. Shen Yi, totoo bang kasal ka kay Ms. Ling? Tanong niya, tila inosente, ngunit may halong paghamak sa kanyang tinig. Ngunit sa loob-loob ng babae, kumukulo ang galit. Si Shen Yi, bahagya niyang kinagat ang labi, halos magnalit ang kanyang mga ngipin. Isang takas na basura, paano naging kanya ang ganitong klaseng pagkakataon? Unti-unting tumalim ang kanyang tingin, puno ng inggit at galit. Sa loob ng kanyang isipan, kung may ganitong kabuting bagay, malamig niyang dagdag, bakit hindi ito napunta sa anak kong si Shen Kuan-yu? Nagdiwang sa golek ang isipan ni Chen Chengfang, ang Shen family, nasa bingit na ng pagbagsak, mahina niyang bulong sa sarili. Ang higit naming kailangan ngayon ay isang malakas na suporta mula sa labas. Sandali siyang tumigil, tila may biglang ideyang sumagi sa kanyang isipan. Kung totoo nga na si Shen Yi ay naging manugang ng Ling family, unti-unting lumalim ang kanyang ngiti, nagiging tuso at mapanganib. Hindi ba't isa itong napakagandang pagkakataon para sa Shen family? Shen Yi, alam mo ba kung gaano kahirap ang kalagayan ng Shen family ngayon? Malamig ngunit may halong paninisi niyang tanong. Tumigil siya sandali, saka unti-unting tumulim ang kanyang tingin. Mula nang maging manugang ka ng Ling family, dagdag niya, bahagyang bumaba ang kanyang boses, dapat noon pa man ay sinabi mo na sa amin. Napakunot ang kanyang noo, at ang kanyang ekspresyon ay naging puno ng pagkadismaya at panunumbat. Napakasarili mo, diretsahan niyang sabi. Bakit ko naman kailangang sabihin sa inyo? Malamig niyang tugon, puno ng pagmamataas. Unti-unti niyang ibinuka ang kanyang mga mata, at ang titig niya ay parang kayang pumatay. Para sa Shen family, mahinahon niyang dagdag, ngunit bawat salita ay parang talam ng kutsilyo. Si Shen Yi ay isang walang silbi. Isang taong maaaring itapon anumang oras, parang lumang sapatos.
Para sa inyo isa lamang akong pabigat hindi po ba aking ama? Pero, ang taong may silbi sa Shen family, marahan niyang sambit habang iniikot ang isang hibla ng kanyang buhok sa pagitan ng kanyang mga daliri, ay ginagawa ninyo ang lahat para manatili. Ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, ay para ipakita sa inyo na kaya ko ring umangat. At pagkatapos na pasulyap siya kay Bai Mingqing, sa kanyang isipan, hindi niya maintindihan kung paano narinig ng babaeng yun ang iyak ng multo, samantalang ordinaryong babae lamang ito. Uncle, nakakahiya naman ang mga sinabi mo, sabi niya, ngunit halatang hindi yun tunay na pagkapahiya. Sa halip, ang kanyang mga mata ay kumislap ng kakaibang talas. Unti-unti siyang tumingin diretso, parang sinusuri ang nasa harap niya. Ilang paghihirap ba ang dinanas ni Shen Yi noong nasa bahay pa siya ng Shen family? Tanong niya, malamig at diretsahan. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti muli, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang paghamon sa kanyang ekspresyon. O baka naman, balak niyo na naman siyang gamitin para sa sarili ninyong pakinabang. Shen Ying, malamig niyang sambit, ngunit may halong galit ang bawat salita. Isang hakbang pasulong ang ginawa niya, tila ipinaparamdam ang kanyang awtoridad. Isa ka lang namang anak sa labas, dagdag niya, puno ng pangmamaliit. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan? Nanatiling kalmado si Shen Ming, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umatras, direkta niyang sinalubong ang galit ng matanda. Shen Yi, malakas niyang sigaw, huwag ka nang makisalamuha sa ganitong klaseng taong walang pinag-aralan. Tumigil siya sandali, saka malamig na nagpatuloy. Sumama ka sa akin sa study room. Ang tono niya ay hindi napakiusap, kundi isang utos. Sa kabilang panig, tahimik lang na nakatayo si Chen Yi. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tila kayang tumagos sa sinumang tumingin. Shen Yi, marahan niyang tawag, tila pinipiling maigi ang bawat salita. Ipaliwanag mo sa akin, bakit bigla kang naging manugang ng Ling family? Bahagya siyang huminto, saka itinuwid ang kanyang tindig. At higit sa lahat, dagdag niya, mas lalong bumaba ang kanyang boses, sabihin mo sa akin ang lahat ng pinagdaanan mo sa mga taong nawala ka sa pamilya. Nagkataon lang, casual niyang sambit, bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Dumalo ako sa kasal ni Miss Ling, dagdag niya, parang walang bigat ang sinasabi. Hindi niya nagustuhan ng groom, pangit daw. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, tila nagpipigil ng tawa. Kaya sa huli, pinili niya akong pakasalan. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang tingin, diretso at walang pag-aalinlangan. At isa pa, kalmado niyang dagdag. Naiinis namang naghihintay sa susunod niyang sasabihin ang kanyang ama. Ang batang kasama ni Ling Faiyu. Bahagyang kumerba ang kanyang mga labi. Ay anak ko, anak naming dalawa. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe, para inyong mapanood ang susunod na kabanata. Maraming salamat mga idol ko.